Siya si Kathy Birch, isang grocery clerk sa Winco. As of 2014, meron na siyang halos 58 million pesos sa kanyang account at ito'y patuloy pang lumalaki. Isa si Kathy sa mahigit 400 na empleyado ng Winco na maituturing na secret millionaire. Kilala ang Winco sa pagbebenta nito ng mga murang bilihin, pero ang mas nakakaintriga sa tindahang ito ay ang daan-daang milyonaryo na nagtatrabaho dito. Mga ordinaryong empleyado lamang, ngunit sila'y mga milyonaryo. Merong cashier, checker, meat cutter at marami pang iba. At ang sikreto ng kanilang yaman ay ang tinatawag na ESOP. Ano nga ba ang ESOP? Ang Winco ay isang kilalang grocery chain sa Amerika na pangmasa. Mura ang kanilang ibinibentang produkto dahil binibili nila ito directly sa mga pabrika at farmers. Hindi sila tumatanggap ng credit cards at ang mga customers mismo ang nagbabag ng kanilang mga pinamiling grocery. Ayon sa Forbes, noong 2014 ay nasa mahigit 400 employees na ng Winco ang maituturing na milyonaryo dahil sila ay may at least $1 million sa kanilang mga account. Sa ating pera ngayon, ito ay nasa 58 million pesos at ito ay dahil sa ESOP o Employee Stock Ownership Plan. Taong 1990 nung magkaroon ng ESOP ang Winco. Ang ESOP ay isang benepisyo o isang programa kung saan ang mga empleyado ay maaaring magmay-ari ng ilang bahagi o share ng kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan. At ito ay sa pamamagitan ng stock. Ibig sabihin, ang mga empleyadong kasali sa ESOP ay may-ari na rin ng kumpanya. Basically, bukod sa sweldo na natatanggap ng mga empleyado, ay binibigyan din sila ng kumpanya ng share. At ang kagandahan ng ESOP ay walang nilalabas na pera ang mga empleyado para magkaroon ng share sa kumpanya dahil ang kumpanya lang ang nagpo-provide nito. At kapag ang empleyado ay hihinto o magre-retiro na sa Winco, ay maaari na nilang makuha ang halaga ng kanilang stock na nakakash na. Kumbaga, ang ESOP ay dinesign talaga bilang isang retirement fund para sa mga empleyado. Napakainam na benepisyo ito dahil secure na ang kanilang future nang wala silang nilalabas na pera. Kaya naman talagang napaka-loyal at ganado ng mga empleyado ng Winco. Alam kasi nila na habang lumalago ang kumpanya ay lumalaki rin ang kanilang retirement fund. Kaya naman marami sa mga matagal nang nagtatrabaho dito ang may malaking halaga na rin sa retirement account nila. Winco's changed my life. Pero hindi rin lahat ng empleyado ay agad nakakasali sa ESOP. Ayon sa requirements ng kumpanya, dapat at least 19 years old sila, nakapagtrabaho ng at least 500 hours sa unang 6 na buwan at 1,000 hours naman sa bawat fiscal year. Ito ay para na rin mabigyan ng proteksyon ang fund laban sa mga taong gusto lamang magtrabaho ng saglit sa Winco kapalit ng stocks. Pero alam mo ba, dati ay muntik na palang mapasara ang kumpanya. Taong 1967 nung itayo ni Ralph Ward at Bud Williams ang tindahang ito sa Boise, Idaho. At ang dati nitong pangalan ay Ware-Mart. Nang mamatay si Ralph Ward noong 1985, ay napagpasyahan ng mga empleyado na bilhin ang Ware-Mart sa halagang $10 million. At taong 1999 ay naging Winco na ang pangalan nito. Noong una ay hindi naging madali ang lahat. May mga empleyado na ginawa pang collateral ang mga bahay nila, maisalba lang ang kumpanya. Buti na lang ay nagbunga ang pinaghirapan nila at nagawang mapalago ang ngayon isa ng kilalang kumpanya. At dahil sa ESOP, karamihan sa mga branches ng Winco ay hindi nagbabayad ng state income tax. At dahil dito ay nakakapag-expand sila at nakakapag-invest ng mga bagong tindahan. Sa kasalukuyan ay meron na silang mahigit 138 grocery stores, mahigit 21,000 employee owners at 6 na distribution centers. Kaunti lang ang mga kumpanya gaya ng Winco na may ESOP. Ayaw daw kasi ng ibang mga business owners ng masyadong maraming stockholders dahil sa tagal ng pagpapa-approve ng mga bagay-bagay. Mas gusto rin daw ng mga empleyado ang cash incentives kumpara sa stock options. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!